Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon insyaAllah, fi salatit tatawwu, kahapon natalakay natin fadluha wal hikmatu fi mashru'iyatiha. Wal hikmatu min mashru'iyatiha, ang kainaman ng mga salatut tatawwu, mga voluntaryong sala, at ang karunungan sa likod ng pagsasabatas sa mga ito. So ngayon insyaAllah, al-mas'alatu thaniya fi aqsamiha, mga uri ng salatut tatawwu, mga uri ng voluntaryong sala. Sa sinasabi, salatut tatawwu'i ala naw'ain, meron daw dalawang uri ng salatut tatawwu. May dalawang uri ng voluntaryong sala. Salawatun muakkata bi awqatin muayyana, mga sala na merong tukoy na oras, mga voluntaryong sala na may tukoy na oras, yun ang unang uri. Ano uthani, ang pangalawang uri, salawatun gayra muakkata bi awqatin muayyana, mga sala na walang tukoy na oras. So ang hati sa kanila ay ayon sa kung meron ba itong tukoy na oras o wala. An-naw'ul awwal, salawatun muakkatatun bi awqatin muayyana, mga sala na tukoy ang mga oras nito. Wa tusamma bin nawafilil muqayyada. So ito'y tinatawag din na an-nawafilul muqayyada. Nawafil, ibig sabihin sunnah, kumbaga. Nafila, ito yung plural ng nafila. Isa rin sa mga katawagan sa sunnah. Di ba yung sunnah may iba't ibang tawag? Masnun, mandub, mustahab, nafila, kasama yon. Nawafil ang plural ng nafila. Muqayyada, ibig sabihin muqayyad, nakatali sa isang bagay o sa isang panahon. Halimbawa niyan sa takbir, sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, sunna ang takbir na mutlak kahit kailan mo gagawin. Mula sa unang araw ng Dhul-Hijjah hanggang sa araw ng ikalabintatlong araw ng Dhul-Hijjah sa pagtatapos ng Ayyamut Tashriq. Pero ang takbirul muqayyada ay magsisimula sa Fajr ng Arafah hanggang sa huling araw ng Tashriq. Kailan ginagawa ang takbirul muqayyada? Sa unang araw ng Dhul-Hijjah tuwing tuwing ano? Gabi? Sigurado ka? Hindi mo naalala pagka Dhul-Hijjah, kailan tayo nagtatakbir? Kada pagkatapos ng sala. Hindi kada pagkatapos ng sala. Magsisimula ang unang araw ng Dhul-Hijjah sa Maghrib, tapos puro ano na yun, di ba? Magsisimula na yung mutlak kahit kailan ka magtakbir. Pero ang takbir na muqayyad, magsisimula sa Fajr ng araw ng Arafah hanggang sa huling araw ng Tashriq. Tuwing pagkatapos ng sala. Hindi nyo naalala? Yun yung tinatawag na muqayyad. Yung pagkatapos ng sala. Diba? Naalala nyo pagka taslim, nagtatakbir. Diba? Sa mga unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Yun yung muqayyad. Halimbawa ng muqayyad. Pero takbir yun, So dito, muqayyad, ang tinutukoy natin dito at pinag-aaralan, yung muqayyad na sala. Natukoy ko lang yun para magkaroon kayo ng idea. Ano yung muqayyad? Kasi yung muqayyad, dito sa usapin na ito may kinalaman sa oras. Okay? So ito ang mga salatut tatawwu na
muakkata. So muqayyad din ang tawag sa kanila. Muqayyada. An-nawafilul muqayyada, mga voluntaryong sala na mayroong tukoy na oras o nakasalalay sa oras ang pagkakatupad nito. Wahadihi minha ma huwa tabiun lil faraid. Kabilang sa mga sala na ito na may tukoy na oras, ang mga sala na may kinalaman sa mga faraid. Faraid, ibig sabihin fard. At pag sinabing fard, ano? Obligado. So, mga sala ito na voluntaryo pero may kinalaman ng oras nila sa mga obligadong sala. Kasunanil rawatib, katulad ng mga rawatib na sala. Okay? So meron tukoy na oras ang mga rawatib, di ba? Bago magsala ng fajar, bago magduhur, pagkatapos ng duhur, pagkatapos ng maghrib, pagkatapos ng isya. Lahat may oras, di ba? Liban na lang kung hindi mo ito nagawa sa oras nito, halimbawa yung 2 rak'a bago ang fajar, di pwede mo siyang gawin pagkatapos ng fajar, inshallah. Wa minha ma laysa bitabiin ka salatil witr. At meron din namang sala na voluntaryo na merong tukoy na oras pero walang kinalaman sa sala na obligado. Pero tukoy ang oras niya, katulad ng witr. Okay? Ang witr, not necessarily pagkatapos ng isya. Pero yung sunnah na ratiba, pagkatapos ng isya, yun yung may oras na tukoy, di ba? At may kinalaman siya sa sala. Pero yung witr, ang oras nito ay hanggang sa fajar o bago mag-adan ng fajar. Pero wala itong kinalaman sa either fajar o sa isya, katulad ng rawatib. Okay? Hiwalay ito talaga na sala. Hindi siya kabilang doon sa 12 raka'ah ng rawatib na sala. O ano pang sala na voluntaryo na mayroong tukoy na oras? Ano pa? Salatud duha, di ba? Salatud duha, pagkasikat ng araw hanggang sa bago dumating ang oras ng duhur. So, voluntaryo rin yun na sala na tukoy ang oras nito. Hindi pwedeng magsasalatud duha ka, tapos na yung duhur. Okay? So, meron siyang oras na tukoy. Meron itong oras na tukoy. Yung Salatul Eid, ito ay fardu kifaya. So hindi siya kabilang sa mga sunan na sala. At yung Salatul Khusuf at Salatul Kusuf, yung pag-lunar at solar eclipse, ito ay din, sunnah rin na sala. Salatul Janaza, fardu kifaya din ang Salatul Janaza. So hindi sila nabibilang dito sa sunnah na sala. Ano uthani, yung pangalawang uri ng mga sala na voluntaryo? Salawatun gayra muakkatatin bi awqatin muayyana. Mga sala na hindi tukoy ang oras nito. Ibig sabihin, kahit kailan mo gawin pwede. Wa tusamma bin nawafili al-mutlaqa. At tinatawag ito mga nawafil na mutlak, ibig sabihin malaya. Okay? So katulad sa ginagawa ng takbir sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, ito yung takbir kahit kailan mo gagawin. Okay? Hindi katulad ng muqayyada na ginagawa pagkatapos ng sala. Wan naw'ul awwal anwa'un mutaaddidatun ba'daha aqidun min ba'd. Wa aqidu anwa'ihi al-kusuf, thumma al-witr, thumma salatul istisqa, thumma salatul tarawih. Okay. So siningit nga dito yung mga voluntaryong sala. Yung unang natukoy kanina, mga sala na mayroong tukoy na oras. So marami nga ito. At meron ditong mga sala na kumbaga binibigyang diin. So lahat ito sunnah, lahat ito sunnah, at pinaka binibigyang diin
Yun nga yung kusuf. Yung sala kapag may eclipse, okay? So hindi yun obligado na sala, yun ay sunna rin. Tapos yung witir, tapos yung salatul istisqa, istisqa paghingi ng ulan, paghiling ng ulan kay Allah. Thumma salatul tarawih, yun nga yung sala ng tarawih sa Ramadan. Sa lahat ng ito ay kabilang doon sa mga sunna na sala na mayroong oras na tukoy. Yung salatul kusuf o khusuf, tuwing may solar at lunar eclipse, syempre magagawa lang ito kapag may solar at lunar eclipse. Nagawa nyo na ba ito? Saan? Dito? Dito ba? Sino nag-imam? Ako? Ayun, yun. So, sunna yun na sala. Hindi siya fardu kifaya, ha? Sunna yun na sala. Kung halimbawang yung jamaah, hindi nakapagsala ng salatul kusuf, wala ring problema. Kasi sunna ito na sala. Pero yung fardu kifaya, dapat tutuparin ng jamaah, inshallah. Pagkatapos yung witir, kanya-kanya itong gagawin na sala, di ba? Yung salatul istisqa, sunna rin na ginagawa ng jamaah. Salatul tarawih, sunna sa Ramadan, pagkatapos ng Isya. At dito nga, yung tungkol naman doon sa pangalawang uri, yung mga sala na sunna na walang tukoy na oras, wa amman naw'u thani, wa yushra'u fil layli kulluhu. So yung mga sala na walang tukoy na oras, yung buong gabi ay pwede ka magsala doon ng kahit anong sala. Kahit ilang rakaah, gano'ng kahaba mo gawin, pwede. Liban na nga lang sa witir, kumbaga, ang witir tukoy talaga yung oras niya. Sa pagitan ng Isya, pagkatapos ng Isya, at bago mag-adhan ng Fajr, yun yung oras ng witir. Pero bukod pa sa witir, pwede ka magsala ng magsala. Okay, sa pagitan ng dalawang sala na yun, Isya at Fajr. Pwede kang magsala. Yung buong gabi ay open para sa anumang sala na sunna na gusto mong gawin. Wafin nahar, gayon din sa nahar. Ang nahar na tinutukoy dito, yung oras sa pagitan ng sunrise hanggang bago magduhur. Okay? So, magsunna ka doon ng sala, liban sa salatul duha, pwede. Maada awkatan nahi, liban na lang sa mga oras na bawal dito ang sala. Halimbawa, sa oras na mismong kung kailan sumisikat ang araw o lumulubog ang araw. Siyempre sa nahar dito, so tinutukoy nga rito yung bago yung duhur, pero maaring matukoy din dito yung pagkatapos ng duhur hanggang asar sa pagitan nun, okay? Bagaman merong rawatib doon, kung gusto mo magsala, pwede pa rin magsala, inshallah. Yun yung tinutukoy dito. Wa salatul layli afdalu min salatin nahar. At ang voluntaryong sala sa gabi, tahajjud, qiyamul layl, witir. Kung kanina mayroong mga sala na sunna na matutukoy ang pinakamahalaga rito sa mga sala na voluntaryo na may tukoy na oras. So doon sa mga walang tukoy na oras, ang sala raw sa gabi ay mas mainam kaysa sa mga sala sa araw. Okay? So yung mga sala sa gabi ay tukoy na kumbaga mas mainam, mas malaki ang reward inshallah kaysa sa sala sa araw sa mga voluntaryong sala. Al-mas'alatu thalitha, ma tusannu lahu al-jama'atu min salatit tatawwu'i. Ano-anong sala? Ito na yung mga sala na sunna na gawin ito ng jama'ah. Gawin ito ng jama'ah, ibig sabihin may imam at mayroong mga ma'mum. May imam at may mga ma'mum. Ngayon, pwede bang gawin ito mag-isa? Pwede rin naman, inshallah. Pero sunna, ibig sabihin mas mainam na gawin ito sa jama'ah. Sa masjid. Kung walang masjid, malayo kayo sa masjid, sa bahay, edi gawin nyo pa rin ng jama'ah, inshallah. Kasi mga sunna na sala na sunna na gawin ng jama'ah, tusannu salatul jama'ah, lit tarawih, wal istisqa, wal kusuf. Sunna na gawin ng jama'ah,
o maraming mga Muslim, sabay-sabay sila magsasala. Ang mga sala ng Tarawih, sa pagkatapos ng Isya tuwing gabi ng Ramadan, istisqa, paghiling ng ulan kay Allah. Kadalasan ng istisqa ay ginagawa sa araw. Okay? At ang kusuf, salatul kusuf, either lunar eclipse o solar eclipse. At yun nga, lilinawin lang natin, ang salatul kusuf ay ginagawa kapag doon mismo sa lugar ninyo ay nasasaksihan ang eclipse. Okay? Hindi porke nabalitaan natin na may eclipse sa Amerika, magsasalatul kusuf din tayo dito. Hindi. Kailangan tayo mismo ay nakikita natin yung eclipse. Kahit pa maaaring mangyari minsan, di ba, hindi naman natin nakikita. Pero yung mga lugar na malalapit sa atin, nakikita nila. Paano hindi natin nakikita? Halimbawa, makapal yung ulap dito, hindi natin nakikita. Pero sa San Fernando, nakita nila. Pwede rin tayo magsala ng kusuf. Inshallah. Kasi, kumbaga, nandun lang tayo sa parehong lugar na masasaksihan ang eclipse. Bakit? Kasi nung unang panahon, wala namang paraan para malaman natin o malaman ng tao na meron palang eclipse, liban na lang na masaksihan nila ito. Okay? So yung mga taga Madina, hindi porke masasaksihan ng eclipse sa Syria o sa iba pang lugar ay nagsasalatul kusuf sila sa lugar o sa panahon na yon. Okay? So kailangan ang eclipse ay masasaksihan sa lugar na yon para maging sunna sa kanila ang magsala ng salatul kusuf. Kung hindi, nasa kabilang bahagi ng mundo yung eclipse, hindi pwede. Hindi ka pwedeng magsala ng salatul kusuf para doon, inshallah. Al-mas'alatul rabi'ah fi adadir rawatib, at ito na yung tungkol nga sa mga rawatib na sala. Yung mga rawatib na sala, ito ay napapabilang doon sa salawatun muakkata. Mga salawat, sala na tukoy ang kanilang mga oras. Sala na sunna na tukoy ang kanilang mga oras. Warawatib, jam'u ratibah. Ito ang plural ng salitang ratiba. Ratiba, ibig sabihin, nakasunod o may kinalaman. Wahiyad daimatu al-mustamirra. Isang kahulugan din ng ratiba, ito ay palagi at tagpapatuloy. Wahiyad tabi'atu lil faraid. At ito ay kasunod o may kinalaman sa mga obligadong sala. Wa faidatu hadhihi rawatibi annaha tujbirul khalal wan naqs alladhi yaqa'u fil faraid. At ang pakinabang ng mga sala na rawatib na ito ay pangpuno sa anumang mga pagkukulang na nagagawa sa mga obligadong sala. Kamabada bayanuhu. Tulad ng natalakay na natin kagabi. Sa hikmah, kung bakit may mga salatut tatawo, lalo na ang rawatib. Wa adadur rawatibi 10 rakaat. At ang bilang ng rawatib ay 10 na rakaah. So dito, ang tinutukoy pa lang yung isang riwaya na 10. So meron pang riwaya na 12. Okay? Mamaya madadaanan din natin yun. Wahiya al-madkuratu fi hadith Ibn Omar. So merong hadith na iniulat si Ibn Omar. Iniulat ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Hafadtu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nakabisado daw niya mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rak'ataini qabla dhuhr, 2 rak'a bago ang dhuhr, wa rak'ataini ba'da dhuhr, 2 rak'a pagkatapos ng dhuhr, wa rak'ataini ba'da al-maghrib, 2 rak'a pagkatapos ng maghrib, wa rak'ataini ba'da al-isya, 2 rak'a pagkatapos ng isya, wa rak'ataini qabla al-gada, at 2 rak'a bago ang fajr. Kana sa'atun la adkhulu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fiha, fa haddathani Hafsa annahu kana idha tala al-fajr wa addana al-muaddin salla rak'atain. So yung 2 rak'a daw qabla al-gadat, ito daw yung oras na
Hindi raw siya pumupunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sinabi sa kanya ni Hafsa, si Hafsa kapatid ni Ibnu Omar. Hafsa, asawa siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na anak ni sinong tatay ni Hafsa? Ha? Kala ko hindi nyo alam. Kasabi ko lang kanina, ate ni Ibnu Omar to di anak ni Omar si Hafsa. Okay? Nawala yung antok nyo So yung nga sabi ni Hafsa, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya raw ay nagsasala, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsasala hanggang sa mag-adan ng hindi pala, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag nag-adan na ang muaddin para sa Fajr ay nagsasala siya ng 2 rakaah. Ito na yung 2 rakaah bago ang Fajr. Wa yata'akkadu lil Muslim an yuhafida ala 12 rakaah. At syempre, naiulat din yung 12 rakaah na rawatib at mainam na pangalagaan nito ng Muslim. Merong hadith iniulat ni Imam Muslim, ma min abdin muslim yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin 12 raka'ah illa banallahu lahu baytan aw illa buniya lahu baytun fil jannati. So meron isa pang ulat at ito ay mas binibigyan natin ng diin kasi tukoy dito yung gantimpala. Okay, walang sino mang Muslim ang nagsasala ng mga voluntaryong sala alang-alang kay Allah araw-araw na 12 rakaah. Liban na lang na sino mang makakompleto nito ay ipagtatayo ni Allah ng bahay sa paraiso. Si makakompleto ng 12 sunna na rawatib, araw-araw ipagtatayo siya ni Allah ng bahay sa paraiso. At sinasabi ng mga scholar, araw-araw, kada araw na makumpleto mo ito, may bahay ka sa paraiso. Inshallah. At ito na nga yung pinagkaiba nito doon sa kanina, kay Ibnu Omar. Yung kay Ibnu Omar, 2 rakaah lang bago ang duhur. Pero dito, 4 na rakaah bago ang duhur. 2-2. 2-2. Wahiyal asharatul madhkura, so itong 12 na ito, ang tinutukoy dito yung 10 na binanggit kanina Ibnu Omar, illa annahu yakunu qabla dhuhri 4 rakaat. Liban na lang na sa duhur ay mayroong 4 na rakaah bago ito, 2-2. Faqad zada at-Tirmidhi fi riwayati hadith Habiba al-Madi, so meron pang dinagdag na naiulat si Imam at-Tirmidhi mula kay Habiba na may kinalaman sa hadith kanina. 4 qabla ad-dhuhri wa rak'ataini ba'daha. 4 na rakaah bagong duhur at 2 rakaah pagkatapos ng duhur. Wa rak'ataini ba'da al-maghrib, 2 rakaah pagkatapos ng maghrib. Wa rak'ataini ba'da al-isya, 2 pagkatapos ng isya. Wa rak'ataini qabla salatil fajr, at 2 bago ang fajr. So dito tukoy ang mga sala kung kailan ito gagawin at kung ilan ang rakaah. So iniulat nga ito ni Imam at-Tirmidhi. At ito ay hadith na Hasan Sahih. At sahih din ito ayon kay Sheikh Al-Albani rahimahullah. At karugtong nito, walima thabata fi sahihi min hadith Aisha radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yad'u 4 qabla ad-dhuhr. Iniwalat ni Aisha na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi niya iniiwan ng 4 na rakaah bago ang duhur. Waqidu hadihi rawatib, at pinakabinigbibigyang diin sa mga rawatib na ito, ano kaya? Ang 2 rakaah bago ang fajr. Rak'atul fajr, 2 rakaah bago ang fajr. Wahuma sunnatul fajri qabliyah. At ito nga ang 2 sunna ng fajr na ginagawa bago ang sala. Qabliyah, bago ang sala. Ba'diyah, pagkatapos ng sala. Qabl, bago. Ba'ad, pagkatapos. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, iniulat ito ni Imam al-Bukhari, rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ang 2 rakaah bago ang fajr ay mas mainam pa sa mundo at sa nilalaman nito. Waliqauli Aisha, ayon sa sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, anhatayn ni rak'atain, tungkol sa 2 rakaah na ito, walam yakun
yada'huma abada. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi niya iniwan ang dalawang sunna na sala na ito bago ang fajar. Kahit sa paglalakbay. Kahit sa paglalakbay, ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang witir at ang dalawang rak'a bago ang fajar. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito bukas, inshallah. Sa tatalakayin natin naman yung mga hatol tungkol sa mga sala na rawatib, inshallah, at iba pang mga sala. Okay, so bukas kukunin na natin ito yung hukom tungkol sa witir at yung sifa ng witir, inshallah. So tutuloy natin ito bukas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.